Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Ay, dito po sa amin ay medyo palamig na ng palamig, ano? Ngayon po ay 60 degrees Fahrenheit. So, usually pag summer ay mga nasa ganitong panahon, ganitong oras, mga 80, 90 na. Pero ngayon, since palamig na ng palamig, ay 60 degrees Fahrenheit, papasok ako ng trabaho, ano? So, yeah, palamig po ng palamig dito sa amin, ang klima, pero mukhang ang klima diyan sa Kongreso ay painit ng painit diyan sa Kongreso natin sa Pilipinas. Particularly, well, both houses, but medyo mas mainit po ata doon sa House of Representatives. Ano, kasi po kanina, ano, ah nag-walk out ata itong si Congressman Chanco, no? So, bakit? Kasi po, nasabi niya na medyo naging ano daw po, no? Lokohan na lang ata, nagiging lokohan na lang ata ang investigasyon sa House of Representatives. Bakit nasabi? Kasi po ganito 'yan, ano? Nung una pa lang ay nagdududa na yung mga ilang matitinong congressman, ano? Sabi na nating ilang matitinong congressman. Hindi naman lahat ng congressman talaga ay masama, no? Merong ilan pong matitino diyan, ano, na noong nagsimula pa lang po yung investigasyon sa House of Representatives ay nag-question o question agad nila ang integridad kung anong mangyayari sa investigasyon na yan. Kasi po, alam naman natin na hindi malinis ang ilang congressman na maaari pong masangkot, ano, masangkot sa investigasyon. So, ang sinabi naman daw noon, nung nagsimula, no? Nagsimula yung investigasyon na yan, ay walang sisinuhin, ano? Walang sisinuhin ang committee. So, kahit sino ang tamaan, ay kanilang iimbestigahan at kanilang iimbitahan. Ano? Kahit pa yan ay membro ng, ng House of Representatives. So, in that case, pinagbotohan niya na ituloy, that's fine. So, tinuloy. Ngayon po ay lumalabas na meron ng mga pangalan na po pwede nang tawagin sa House of Representatives, mga pangalan ng congressman. Ano? At meron pong isang congressman ang nagmungkahi, nag-motion na ipatawag as resource person itong si Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Bakit siya pinatatawag? Ano? Bakit siya pinatatawag? Ito, by the way, ito si Congressman Saldico, ano, party list representative po ito, ha? Party list representative ng Ako Bicol Party List. Na-incumbent siya ngayon. So, ang tanong, bakit siya pinatatawag ng bakit siya gusto ipatawag? Kasi po, siya po ang namumuno ng Committee on House Appropriation during that time, ano? During the time na ginawa yung budget na yan, ang 2025 budget. So siya po ang namumuno during that time at siya po ang may alam kung bakit lumobo ng ganyan at may mga insertion tungkol sa uh, tinatawag nating flood control projects, ano? Imagine. Party list representative po yan, ha? Hindi yan representative ng distrito, ano? Party list representative. So, nung pinatatawag ngayon, nagmumungkahi, bakit daw ipatatawag? Pwede daw bang imbestigahan? Pwede daw bang gawing resource person ang miyembro ng House of Representatives? So, yan na, kine-question na. Ang sabi ni Chanco, akala ko ba wala tayong sisinuhin dito? Akala ko ba wala tayong igagalang dito? Ano, kung sino man ang tamaan, sinong kailangan imbestigahan at tanungin ay dapat maimbitihan. Ay itong isang congressman na to, na sitting congressman ng party list representative, ano? Bakit parang pinipigilan talaga ng committee, ha?
yan ang investigating committee na magsalita as resource person. Ha? Yan na po ang sinasabi nila, no. Bakit sabi nga ni Toby Chanko, akala ko ba wala tayong sisinuhin? Akala ko ba kahit congressman paiimbitihan? Akala ko ba kahit congressman pagsasalitayan as resource person? Pero ngayon, pinipigilan. Ano? So, yan ay isa sa mga tanong. Ano ba ang mangyayari dyan? Yan nga ba talaga ay lokohan na lang? Ano? Padalawa, ha? Ito, totoo ito. Nagkaroon, tandaan nyo, itong si Mayor Benji Magalong. Mayor Benji Magalong, siya isa yan sa mga naunang naglabas, no, ng issue na yan, ng corruption na yan sa flood control projects and mga DPWH project. Ano? So, nagalit itong si hinamon itong si Congressman Abante ng Maynila, no? Hinamon siya. Hinamon ni Congressman Abante itong si Benji Magalong na pangalanan kung sino yung mga congressman na yan na mga korap, ha? Na mga korap. Kasi sabi ni Congressman Abante, huwag mo naman ikang lahatin ang mga congressman. Pangalanan mo, yun ang hamon ni Abante. Okay. So, sagot naman ni Magalong. Alam nyo naman, si Magalong, sabi ni Magalong, abay, oo, pwede kong pangalanan yan. Ipatawag nyo ako dyan. Papangalanan ko yan sa right forum kung saan po pwede kong sabihin. Pero, hindi ko pwedeng basta sabihin dito sa labas yan. Tawagin nyo ako diyan sa investigasyon at papangalanan ko kung sino man yung mga congressman na yan na nakakaalam. Aba, ngayon, sinasabi ni noong nagbigay ng nagtanong tong si Congressman Chanko kay Abante, ay since handa naman palang pangalanan ni Benji Magalong, itong kung sino man itong mga congressman na to. Bakit hindi natin isomos yan? Isomos na natin ngayon para magkasubukan na at nang malaman natin kung sino. Para may pututumbukan itong ating investigasyon. Alam nyo, sabi, saka na lang muna. Sabi ni Abante, unahin muna natin yung iba, saka na lang yan. Diba? Yan. Makikita nyo na agad kung saan napupunta ang ating investigasyon na yan. Bakit may mga pinipigilan, mga testigo na handang tumistigo at meron naman pong mga potential witnesses na siya pong mismong nakakaalam kung anong nangyari dyan sa BICAM committee at sa small committee. Kung sino ang nag-propose, kung saan galing, ba't napunta diyan ang mga proposal na mga insertion na yan. In-insert sa budget, ng bansa. At ito pong si Saldico, ito, sinasabi ni Toby Chanko, na mukhang itong si Toby Chanko ang nag-insert ng mga projects na yan. So siya ang nag-insert. So most probably and probably or maybe 100% sure or 90% sure na alam niya kung bakit at saan napunta yung mga insertion na yan. Kung bakit na-insert yung mga budget na yan. Diba? Alam niya. So, lumalabas na po pwede nga po ang mangyari yung sinasabi na isang congressman. Na mukhang hindi niya alam kung papaano nasangkot o nadawit o napapunta sa kanyang distrito ang mga budget insertion na yan. Diba? Mukhang totoo dahil mukhang niluluto po ang mga insertion sa BICAM diyan sa small committee.
Sino yung mga miyembro ng small committee na yun? Ay natural, nandyan po yung mga heads ng Appropriations Committee. During that time, ay itong si Zaldico at saka itong si Grace po, if I'm not mistaken. Yan po naman ang representative sa Senado. Ano? Para dyan sa small committee na yan. Okay? So, ang nangyayari po kasi ngayon, nalilimitahan ang investigasyon. Parang nakikita ko hanggang dyan lang sa DPWH Department of Public Works and Highway. So dyan po lumalabas lang ang limitasyon ng investigasyon. Bakit hindi tumaas pa yan? Diba? Unang-una, hindi maaaring magkaroon. Ang insertions na yan kung hindi mangyayari yan sa Kongreso at Senado o dyan sa tinatawag nating small committee or, di ba? Yan yung small committee, yan yung mga pagkatapos sa NEP, tapos BICAM, tapos meron pang small committee, whatever it is. Napakarami pong committee. Pero naandyan po, dyan po malalaman kung saan napapunta, kung sino yung mga yan, kung sino membro na yon, alam nila kung sino ang proponent at para saan yan. Yan po ang mga dapat nating malaman. Dapat malaman, unang-una, hindi mangyayari ng anomalya na kung walang budget. So, saan manggagaling yan? Doon po sa Senado at sa Kongreso. Okay? Ngayon, kung pipigilan natin na matanong yung mga mismong taong nakakaalam tungkol sa mga insertion na yan, hindi po mangyayari. Matitigil na lang talaga yan sa DPWH. Hindi po natin tinitingnan kung paano masasanggahan ang source. Ang source kung saan galing yung anomalya na yan. At ang source na yan, ay dyan po kung sino yung nagbibigay ng pera. Yan. Alright? Dyan ang gagaling. Sino nag-allocate, sino nag-i-insert, dyan po manggaling. Dahil kung walang insertions nila, walang pondo, ibig sabihin, walang pondo, walang anomalya. Okay? So, tingnan ulit natin kung ano mangyayari. Magandang araw po. Bye-bye.